Naisip mo na ba kung bakit napakaraming crude oil, ang matatagpuan sa gitnang silangan? Bago natin tuklasin ang misteryong iyon, kailangan muna nating maunawaan kung paano nabubuo ang langis, ang gasolina at diesel na nagpapagana sa ating makabagong sibilisasyon ay kinukuha mula sa krudo, isang maitim at malapot na likido na nagsimulang mabuo milyon-milyong taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, hitik sa buhay ang mundo, at nang mamatay ang mga halaman at nilalang, ang kanilang mga labi ay lumubog sa putik at latak. Sa paglipas ng milyon-milyong taon, natabunan ang mga ito ng patong-patong na lupa at bato na nagdulot ng matinding init at presyo na unti-unting nagbago sa kanila bilang mga gatong na mayaman sa karbon. Ngunit hindi lahat ng labi ay naging pare-pareho ang anyo. Ang karbon ay nabuo mula sa mga halaman sa lupa, samantalang ang krudo ay nagmula sa maliliit na organismong dagat tulad ng plankton, algae at iba pang mikroskopikong nilalang. Nang mamatay ang mga ito, lumubog sila sa sahig ng karagatan at natabunan ng latak. Sa paglipas ng napakahabang panahon, ang mga prosesong kemikal at heolohikal ay nagbago sa kanila bilang likidong hydrocarbons, ang krudong langis na kilala natin ngayon. Ipinapaliwanag nito kung bakit sa karagatan nagsisimula ang pagbuo ng langis. Ngunit hindi pa nito sinasagot kung bakit napakarami nito sa ilalim ng mga disyerto ng Arabia. Sa katunayan, ang sagot ay tila hindi kapani-paniwala. Ang mga disyertong iyon ay dating nasa ilalim ng dagat. Humigit kumulang 100 milyong taon na ang nakalipas. Ang rehiyong kilala ngayon bilang gitnang silangan ay sakop ng sinaunang karagatang tinatawag na Tethys Ocean. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng mga sinaunang superkontinenteng Gondwana sa timog at Laurasia sa hilaga. Ang tubig nito ay mayaman sa mineral at puno ng buhay. Ang mga ilog na dumadaloy patungo sa Tethys ay nagdala ng sustansya na nagpasigla sa mabilis na pagdami ng mga mikroskopikong organismo. Nang mamatay ang mga plankton at algae, lumubog sila sa sahig ng dagat at bumuo ng makakapal na patong ng organikong material. Sa paglipas ng milyon-milyong taon, natabunan ang mga ito ng latak, at dahil sa presyon at init mula sa ilalim ng lupa, naging langis at natural gas na nakakulong sa mga batong may maliliit na butas. Ngunit paano napunta ang langis mula sa ilalim ng dagat patungo sa ilalim ng disyerto? Ang sagot ay nasa paggalaw ng lupa. Ang ibabaw ng mundo ay nahahati sa malalaking tectonic plates na dahan-dahang gumagalaw. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang paggalaw na ito ay nagbago sa anyo ng mundo. Mga 50 milyong taon na ang nakalipas, nagbanggaan ang Indian Plate at Eurasian Plate na lumikha ng Himalayas. Bago ito, ang Tethys Ocean ang naghihiwalay sa kanila. Nang magbanggaan ang mga plate, ang sahig ng karagatan ay naipit, natupi at umangat hanggang sa ito ay maging tuyong lupa. Ang dating sahig ng dagat na ito ang naging gitnang silangan ngayon. Nang umangat ito mula sa dagat, dala nito ang mga naipong langis at gas sa ilalim. Kaya kahit disyerto na ngayon ang rehiyon, nananatili itong mayaman sa fossil fuels. Sa ilalim ng mga buhangin ng Saudi Arabia, Iraq, Iran, Kuwait at mga karatig bansa ay matatagpuan ang dating seabed na puno ng organikong labi. Sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay naging malalaking reserba ng petrolyo na ginagamit ng mundo ngayon. Napakalaki ng saklaw ng mga yamang ito. Ang 10 nangungunang bansang nagpo-produce ng langis sa gitnang silangan ay sumasaklaw lamang sa maliit na bahagi ng lupa ng mundo, ngunit naglalaman ng halos kalahati ng kabuuang reserba ng krudo at malaking bahagi ng natural gas. Ang mga yamang ito ay nabuo dahil sa perpektong kombinasyon ng biolohiya, heolohiya,
at napakahabang panahon. Isang natatanging pangyayari na bihirang mangyari sa ibang lugar. Bagamat may langis din sa ibang rehiyon, kakaiba ang kondisyon sa gitnang silangan na nagbigay dito ng napakalaking potensyal sa petrolyo. Gayunpaman, hindi walang hanggan ang mga reserbang ito. Bilyon-bilyong bariles ng langis ang ginagamit ng mundo bawat taon. Habang patuloy ang ating pagdepende sa fossil fuels, mas mabilis itong nauubos kaysa napapalitan. Dahil dito, maraming bansa ang lumilipat sa renewable energy tulad ng araw, hangin, init ng lupa, tubig at biomass. Ang mga ito ay hindi lamang alternatibo kundi isang pangangailangan upang maprotektahan ang kinabukasan. Ang solar panels ay kumukuha ng enerhiya mula sa araw, ang wind turbines mula sa hangin, ang hydroelectric plants mula sa agos ng tubig, at ang geothermal systems mula sa init ng lupa. Bagamat matagal ang paglipat sa mga ito ang susi sa mas napapanatiling mundo